1, 2, 3. Ayun. Ayun. Kita nyo? Yan ang nangyari. Mismo yung crown ng ating bearing sa loob. So lumabas na siya at nasira na yan. So kaya siya kumakalog. Ayun. So ayan, nakikita nyo naman na talagang ano na siya, sira na yung bearing sa loob. Una nating tatanggalin dyan is yung ating cogs, at kailangan natin ng special tools dyan, yung cogs remover. Ito yung crown ng bearing. Yan, ala ko straw. Ito na mismo yung crown ng ating bearing sa loob. So lumabas na siya at nasira na yan. So kaya siya kumakalog. Ayan. So ayan, tanggalin na natin. Yan, gamitan natin ng special tools. Ito yung cogs remover. Kailangan natin yan kapag nag-aayos tayo ng mga threaded type na cogs. Ayan. Na. Ayan, tigas. So, pag matigas na ganyan, gagamitan natin ng ito, extender na bakal. Then, tatayo na tayo para hanggang 1, 2, 3. Ayun. Ayun. Kita nyo? So, kapag matigas ang inyong cogs, gagamitan nyo lagi ng extender. At syempre, kailangan yung gamit ninyong liabi is talagang malakas at hindi siya mapuputol. Halatang stock up na to at matagal nang sira o matagal na yung ginagamit. Ayan. Yan ang nangyari. Sprayhan muna natin ng pangkalawang. Yung bike niya is ordinary lang to, no? Bakal. Pero okay naman itong ganito kaysa naman bumili ka ng bike na napakaganda tapos na nakawin lang. Ito naman pang service niya lang sa mga pagtitinda niya. So hindi na pagandahan ng bike pag mga ganyan. Ika nga, mas mawala man daw, hindi masakit sa bulsa. Pero yung mga ganitong klase kasi ng bike, ang advantage mo, hindi naman pag tatangka ang nakawin. Ha? Ito ang sira, yung ating bearing sa loob. So yan ang papalitan natin. Yung nauna kong videos, ito na po yung part 2 kung paano natin i-repair yung kalog na hub. Ayan. So yan, sa pagtatanggal naman natin, no, pagkukontrahin lang natin, 17. So luma na yung gamit ko, no. Ayan. Tapos kukontrahin kasi matigas yan kapag tinanggal natin yung mga tornilyo. Ayan, so nagkakahulog na yung mga bearing na. Alright, ayan. So, ito, service lang sa pag-deliver. Hindi mo pwedeng i-upgrade ng napakamahal ang bike na ito kasi ikaw rin ang iiyak kapag nawala. So ito iniiwan lang niya sa gilid, sa palengke. Ganyan. So kaya hindi niya i-upgrade kasi mahirap i-upgrade ang bike na pang service mo lang naman dito sa paligid. Yun ang ano dito. Kaya hindi niya i-upgrade ng hub. Actually yung pinakang frame niya is bakal. So puro bearing ang gamit niya. Tanggalin na natin yung mga bearing. Yan, isprayhan natin ng anti-kalawang para so ayan, ginawa na rin lang naman natin. Huwag na natin ibalik yung bearing, gawin na nating cell bearing. Ganito lang yan, no? Marami rin nagtatanong sa akin ito paano daw mag cell bearing ng hub na naka-ball bearing. So ipakita ko sa inyo kung paano mag cell bearing ng hub na dating naka-ball bearing. Ayan. Itong size na to is 6,000. Ilalagay nyo lang dun sa ating hub. Ayan. Huwag nyo nang tatanggalin yung kopa. Ito yung kopa kasi. Ayan. Yung madalas ko sinasabi, tatanggalin yung kopa kapag 6,200. Kapag hindi yung tatanggalin, ilagay nyo lang yung bearing dito sa dating lagay ng bearing na may kopa. Ipapasok nyo lang yung 6,000 dyan. Ayan. So kakailangan natin dito ng rubber mallet. Gawin lang natin papasok ng rubber mallet yung ating cell bearing. Ayan. Sasabihin natin ng delikado. So gagamit kayo ng rubber mallet para at least maiwasan yung pagka-damage ng ating bearing. Kahit anong palo natin dyan, hindi madadamage yan. Ayan, nakita ninyo? Ito na yung cell bearing. Pero nakita niyo yung nakakahulog kanina kinakalas ko? Yun naman yung bulitas. So ganyan ang setup niyan. Pero huwag nyo nang problemahin kung nakalitaw siya kasi normal lang yan kasi may kopa sa loob. Sa kabila, ganun din. Ilalagay natin yung ating cell bearing na 6,000
Papaluin natin ng rubber mallet. So, ayan, cell bearing na siya. Pero, syempre, hindi maiwasan yung nakalitaw na ganun. Kasi nga, hindi naman siya talaga fit dun sa ating hub dahil siya ay ball bearing. Yun nga lang, dahil ina-upgrade natin at mas maganda ang rolling, mas fast rolling pag naka-cell bearing at mas matagal masira, ina-apply na natin yung ganito. Yan. Kung kayo naman may budget, pwede naman kayong bumili ng cell bearing ready na. Pero ito, pinapatibay lang natin, mas pinapaganda natin. Ayan, cell bearing na siya ngayon, kanina, ball bearing. At ang gagamitin nating axle, syempre, hindi pang cell bearing. Yung iba, sabi nila, masisira daw. So, yan, nasa paglalapat lang ng axle yan. Sa pagkakabit ng ating axle doon sa ating ginawang cell bearing, unahin natin yung dalawang tornilyo sa kabilang side bago yung sa may sprocket side. Bakit? Mas madaling mahigpit sa drive side kaysa dito sa kabilang side. So, ang gagawin natin, yung ating lock nut na para sa cell bearing, hihigpitan na natin dito. Yan. Hihigpitan na natin yan. Nakalubungin natin yung dalawang tornilyo para paglalabanin natin siya para humigpit siya. Yan. Humigpit siya at yan. So, para mahigpitan yan, pag sasalubungin mo silang dalawa, maglalaban sila, magtutulakan para humigpit. And then, pagkatapos yan, nahigpitan na natin yan, pasok na natin yung ating axle, then ang grasa, then lagay na natin yung tornilyo at natin doon sa cell bearing. Yan. Kailangan tama lang ang higpit nyo dito, no? Hindi kailangan sobrang higpit kasi may ipit yung ating bearing na cell bearing sa loob, matutulak, so masisira siya. Ang sakto lang dapat ang higpit ng kabilaan nating side. So, dito na tayo kukuha ng higpit. Ayan. Higpitan natin yan. Ayan. Resulta ng ating cell bearing. Ikutin natin. Walang kaingay-ingay. Fast rolling siya. At bukod doon, no, maganda rito, mas matibay na siya. Hindi na siya basta masisira dahil cell bearing na siya. Unlike sa bulitas. Ayan. Pagkatapos natin higpitan yung lock nut sa kabilaan, sasalubungin natin sa pamagitan lang ng kamay. No? Hindi tayo gagamit ng tools kasi masyadong malakas ang persa nun. Yan, okay. Sunod na natin yung spacer ng ating para sa cogs pang lock nut. Papasok. So, natin nyo, ayan. Mas madaling maghigpit ng lock ng ating hub dito sa drive side kasi malayo yung puwang ng bawat tornilyo. Unlike dito. Kapag dito ka naghigpit, mahirapan ka. Unless lang meron kang gamit na open wrench na manipis and then dito mo, isang open wrench mo na makapal. Pero pag dito, no problem yan. Kahit di mo na kailangan ng manipis na open wrench, basta meron kang dalawang size, mahigpitan mo na siya. Ayan. So, higpitan ko na siya. Walang kalugyan. Ayan. O, di ba? Yung dating ball bearing, ngayon cell bearing na. At kailangan natin ulit pagkontrahin ito. Ganun lang ang paghigpit. And then, sasalubong natin itong dalawang tornilyo. Yan, dito tayo para mas malakas ang contact. Yan. And then itong isa dito sa kabilang side. I-set yung size nito ha. Then ikutin natin dito sa taas. So, para na siyang lutang, maganda na yung kanyang lapat, mahigpit na. And then ikutin natin. Walang kaingay-ingay, napakaganda ng pagkakalagay ng cell bearing na yan. Cell bearing na yan. So, tingnan nyo yung pagkaka-finish product natin. Ayan. Ito na yung cell bearing, dating ball bearing. Mayroon na tayong stopper na, lock nut na dalawa, pinagsalubong natin. Kita ko sa inyo kung gaano siya. Magandang umikot. Ayan. So, napakaganda na niya, napakatahimik, fast rolling, at hindi na siya masisira agad-agad kasi siya ay cell bearing na. So, napakatahimik, di ba? Fast rolling yan. At nasagot ko na rin yung tanong ninyo, paano ba mag-cell bearing ng hub na katulad nito. Ayan, cell bearing natin siya. Dati siyang ball bearing, pero ngayon, cell bearing na siya at pwede na natin isabay sa mga mamahalin na hub. So, fast rolling na rin siya. Maganda nang gamitin. So, ayan, sana nakatulong ulit ako doon sa mga newbie, lalo na yung sa mga nagpaplano na mag-cell bearing ng hub na dating ball bearing. Ito na po yung paraan, paano ba gawin step by step yung ating pag-cell bearing sa ating dating ball bearing. So, thank you and ingat kayo sa rides.